Isa lamang siyang delusional na talunan, ngunit nakipag-ugnayan siya sa pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo at naging pinakamalakas na cyborg warrior. Nagsimula ang lahat ng si Hikaru, isang walang gulugad na talunan na walang halaga sa kanyang buhay, ay nagbibisikleta isang gabi, at nakita niya ang isang mataas na gusali sa kanyang harapan na sumabog. Nabuhay siya sa isang mundo na may advanced na teknolohiya, at ang gusaling sumabog ay pag-aari ng Kagami Group na siyang pinakamalaking tech na kumpanya sa mundo. Gayunpaman, sa likod ng maskara ng pagiging isang tech giant, ang Kagami Group ay lihim na inaalipin ang mga mekanikal na alien life form na tinatawag na mecha arms, at iyon ang dahilan sa likod ng pag-atake sa kanilang gusali. Isang taong mapula ang buhok na nagngangalang Aki, na miyembro ng grupong sumusubok na palayain ang mecha arms, ang nasa likod ng pag-atake. Nagnakaw siya ng Golden Cube, na siyang pinakamalakas na mecha arm na umiiral, at pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng twin mecha arms na nakausli mula sa kanyang mga binti upang tumalon ng mataas, at lumabas sa pangunahing pasilidad. Ngunit nang makalabas na siya, nakita niya ang mga gwardya na nakapaligid sa kanya. Isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng kanyang mecha arms at sinusugod ang mga gwardya, pinalihis ang kanilang mga bala at madaling napatumba ang mga ito. Sa sandaling iyon, isang piling puwersa na may mga anti-mecha na sandata ang dumating doon at pinabagsak siya. Nauna ang pinuno ng pangkat at sinabi kay Aki na babawiin niya ang ninakaw niya. Pinaandar niya ang kapangyarihan ng mecha arms na inalipin niya, at biglang nagsimulang magsalita ang kanyang mga mekanikal na organo, na sinusumpa ang lalaki sa pagtrato sa isa sa kanila ng napakasama. Kinukutya niya ang mga maliliit na piraso ng basura na hindi kailanman maaaring maging mga transformer, at ginagawang isang mahaba-haba na espada ang kanyang mecha arms. Hinahampas niya ang prasko na naglalaman ng cube mula sa kamay ng taong mapula ang buhok, at inutusan ni Aki ang kanyang twin mecha arms na gumana ng buong lakas. Lumaya sila mula sa mga sand at ang anti-mecha at sumugod sa mayabang na commander, tusong ginulo siya upang ice wipe ang cube mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang prasko ay nagkaroon ng labis na pinsala dahil sa kanilang pag-aaway, at habang hinahawakan niya ito, nabasag ito, nagpakawalan ng maliwanag na gintong liwanag na nakita ni Hikaru, at pagkatapos nito, narinig niya ang boses ng Golden Cube na humihingi ng tulong. Kinabukasan, habang sumasakay si Hikaru sa tren papunta sa paaralan, nagsimula siyang maghanap online para sa kakaibang palabas sa liwanag na nakita niya kagabi. Gayunpaman, walang impormasyon tungkol dito, at iniisip niya kung nananaginip siya. Hindi nagtagal, sumakay din ang kanyang mga kaibigan sa tren, at natagpuan siyang naliligaw sa kanyang pag-iisip. On the way to school, ikinuwento niya sa kanila ang nangyari kagabi, pero wala ni isa sa kanila ang nakakita ng ganoon. Naitala pa nga ni Hikaru ang buong insidente, ngunit habang pinapakita niya ang video sa kanyang mga kaibigan, nalaman niyang wala siyang nakitang nakunan dito. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na ipasa ang numero ng kanyang shroom dealer, dahil gusto nilang maranasan kung ano man ang kanyang ginawa kagabi. Sa sandaling iyon, isang babae na nagngangalang Shira ang dumating doon at sinasadyang nabangga si Hikaru, nagtatanong kung ano ang kanyang pinapanood. Sabi ng mga kaibigan niya, narinig ni Hikaru ang boses ng multo kagabi nang bigla niyang marinig ang mahinang boses na humihingi ng tulong. Agad na umalis si Hikaru sa paaralan at tumakbo patungo sa direksyon ng boses, at nakarating sa isang lumang pabrika. Dumating ang isang pulis upang pigilan siya sa pagpasok sa pabrika, ngunit tinawag siya pabalik ng kanyang mga superior, kaya iniwan niya si Hikaru nang hindi pinangangasiwaan. Muling narinig ni Hikaru ang boses, at hindi niya mapipigil ang kanyang pag-usisa sa ilalim ng kontrol ngayon. Tumungo siya sa loob ng restricted area at nakita ang kumikinang na mecha cube. Nang malapit na niya itong hawakan, ang cube ay nagsimulang kuminang ng maliwanag at nagtatanong kung mayroong isang tao na tutulong. Nagulat si Hikaru, ngunit hinawakan pa rin niya ang cube na biglang naglabas ng malakas na enerhiya at tumaas patungo sa langit. Direkta itong bumagsak sa ibabaw ni Hikaru, na yumuko upang protektahan ang kanyang ulo, at ang cube ay dumapo sa kanyang hoodie. Isang malakas na liwanag ang bumungad mula sa kanyang likuran, at nang matapos ito, may isang metal na braso na nakausli mula sa likod ni Hikaru. Nagising ang braso, at habang nakikita nito ang langit sa unang pagkakataon, nagagalak ito na sa wakas ay malaya na ito. Nataranta si Hikaru, iniisip kung saan nanggagaling ang boses, at pagkatapos ay yumuko ang braso para harapin siya. Siya ay nabigla at bumagsak sa lupa, at ang braso ay nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa buhay nito.
Hindi makapaniwala si Hikaru sa kanyang mga mata at sinubukang hilahin ang mecha arm mula sa kanyang likod, ngunit napagtanto niyang sarili lang niya ang hinihila niya. Pagkatapos niyang bumagsak sa lupa, napagtanto niya na ang mecha arm ay nakadikit sa kanyang hoodie. Sa sandaling iyon, dumating doon ang isang delivery drone at sinimulang i-scan ang mga ito. Iniisip ni Hikaru na ang mecha arm ay dapat nakabilang sa grupong Kagami, at tiyak na sinusubukan nilang bawiin ito. Kaya, inalis niya ang kanyang hoodie at sinabing ibabalik na lang niya ang mecha arm sa may-ari nito. Samantala, ang delivery drone ay hindi nakakahanap ng anumang tugma kay Hikaru, kaya't ikinategorya siya bilang isang potensyal na kaaway at agad na naglabas ng 2 saw blades upang wakasan ang kanyang buhay. Nataranta si Hikaru at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya, at kumapit sa kanya ang mecha arm. Sinabihan siya ni Hikaru na bumitaw, at tinanong kung bakit inaatake sila ng kanyang kaibigan. Tinatawag siya ng mecha arm na walang isip dahil sa pag-iisip na ang lahat ng mga makina ay pareho, at pagkatapos ay sinabi na si Hikaru ay ang kanyang tanging kaibigan. Hinailan ng mecha arm ang kanyang pantalon habang nakakapit sa kanya, at bumagsak si Hikaru sa lupa. Naabutan siya ng drone at inaatake siya, ngunit hinaranggan ng mecha arm ang pag-atake at hindi pinaganya ang drone. Natigilan si Hikaru dito, ngunit sinabihan siya ng mecha arm na huwag mag-relax dito dahil mas marami ang mga kaaway sa himpapawid. Sinabi niya na kailangan nilang magtulungan upang mabuhay, at napilitan si Hikaru na kunin ang mecha arm at tumakbo mula sa mga drone. Nagtago siya mula sa mga drone at pagkatapos ay nagtanong sa mecha arm kung ano talaga siya. Sumagot ang mecha arm na hindi niya matandaan ang kanyang pangalan ngayon, at ang tanging bagay na tiyak niya ay ang katotohanan na si Hikaru ay mabait. Bueno, hindi siya kasing bait ng inakala ng mecha arm, dahil inalis niya ang kanyang hoodie at inilagay ito sa lupa habang nagsisimula siyang umalis, dahil ito ay wala sa kanyang negosyo. Nabalisa ang mecha arm at sinubukan siyang kumbinsihin na manatili dahil mas nasa panganib siya kung wala siya, ngunit walang pakialam si Hikaru. Patuloy siyang lumalayo sa kabila ng maraming protesta ng mga Transformer. Ngunit pagkatapos biglang, ang boses ng mecha arm ay nagsimulang kumupas, at si Hikaru ay lumingon upang makita itong humihina. Ang mecha arm ay nagmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan, at nang si Hikaru ay papalapit sa kanya, siya ay muling lumakas. Iniisip ni Hikaru na ito ay isang panlilinlang lamang, ngunit pagkatapos na subukan ito sa iba't ibang beses, nalaman niya na ang mecha arm ay kailangang malapit sa kanya upang maging aktibo. Wala siyang choice kundi isama siya ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, nahanap sila ng mga killer drone. Naghahanda si Hikaru na tumakbo, ngunit sinabi ng mecha arm na oras na niya upang iligtas siya. Bigla siyang nagsimulang gumapang ng napakabilis, hinihila si Hikaru. Napapagod ito pagkaraan ng ilang sandali, at napilitang tumakbo muli si Hikaru. Malapit na siyang mahuli ng mga drone nang biglang sumulpat sa harap niya ang may pulang buhok na si Aki. Hinailan niya ito sa gilid at pinaandar ang kanyang mga mecha arms para sirain ang mga drone na humahabol sa kanila sa isang sipa lang. Sinabi niya sa mecha arm ni Hikaru na sa wakas ay natagpuan niya ito, at pinagbantaan siyang tatapusin kung gagalaw siya. Ang kanyang mga braso sa mecha ay nagsasabi sa kanya na ang kanilang misyon ay iligtas ang bata at ang gintong mecha. Maya-maya lang ay dumating din doon ang mayabang na commander. Naghahanap siya ng rematch kay Aki, at habang nagbabangayan silang dalawa, ang mecha arm ay tumuturo patungo sa isang makitid na puwang sa dingding na ginagamit ni Hikaru para makatakas. Sinubukan siyang pigilan ni Aki, ngunit inatake siya ng komandante, at nagpasya siyang tapusin muna siya. Samantala, lumabas si Hikaru sa kabilang panig ngunit agad na tumakbo sa isang drone. Sinuntok ng mecha arm ang drone, ngunit nahulog si Hikaru sa lupa dahil sa impact. Nagsisimula siyang magsisi sa pagsunod sa boses at pumunta rito at nagsimulang tumakbo muli. Biglang sinabi sa kanya ng mecha arm na iwan siya, at tumakas dahil ayaw niyang gumawa ng gulo para sa mga taong katulad niya. Si Hikaru ay hindi makapagbigay sa kanya ng tugon. Pagkatapos, nahanap siya ni Aki matapos matalo ang commander. Sinabi niya kay Hikaru na tahimik na sundin ang kanyang mga utos kung gusto niyang mabuhay, at ang mecha arm ay handang sumuko kung hahayaan niyang umalis ang bata. Gayunpaman, si Hikaru ay sapat na sa pagmamaliit, at nagpasya siyang huwag iwanan ang mecha arm. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, habang idineklara ni Aki na gagamit siya ng dahas para supilan siya. Pagkatapos, sinabihan siya ng mecha arm na magmadali dahil iyon lang ang paraan upang sila ay manalo.
Hiniling niya kay Hikaru na magtiwala sa kanya dahil siguradong mananalo sila. Si Hikaru ay lubos na nagtiwala at tumakbo sa unahan ng buong bilis. Tinutulungan siya ng mecha arm na tumalon ng mataas at pagkatapos ay inilabas ang tunay na kapangyarihan nito, lumalaki sa laki tulad ko kapag nakakita ako ng isang magandang binibini. Sa laki at momentum na iyon, isang hit lang ay sapat na para matambo si Aki, at hindi makapaniwala si Hikaru sa nangyari. Hindi makagalaw si Aki, at nagpasya siyang tumakbo palayo sa kanya ng mabilis hanggat maaari, kahit na paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya na huminto. Habang tumatakbo sila, tinanong ni Hikaru ang mecha arm kung ang kanyang pangalan ay Armut dahil tinatawag siya ni Aki ng ganoon. Hindi niya maalala ngunit nagpasya na kunin ang pangalan na iyon sa ngayon. Kinabukasan, habang pumapasok si Hikaru sa paaralan, napilitan siyang isama si Armut dahil delikado ang pag-iiwan sa kanya. Nais lang niya na walang makapansin ng kakaiba, ngunit pagkatapos ay nakuha ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay, habang ipinakilala ng kanilang guro si Aki bilang bagong transfer student. Takot na si Hikaru, at pagkatapos ay kinuha ni Aki ang isang bakanteng mesa at inihampas ito sa tabi niya para mabantayan niya ito palagi. Si Hikaru ay natakot sa kanya at agad na tumakbo sa banyo, hindi makapaniwala na sinundan siya ng lokong babae hanggang sa kanyang paaralan. Sinabi sa kanya ni Arman na mukhang hindi siya masyadong masungit ngayon, at sinabi sa kanya ni Hikaru na kahit siya ay hindi magiging baliw para salakayin siya sa gitna ng silid-aralan. Naisip ni Arman na dapat nilang subukang makipag-usap kay Aki dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na marinig siya kahapon. Sa palagay ni Hikaru ay hindi magandang ideya iyon, at naniniwala siyang dapat siyang makipag-ugnayan kaagad sa pulisya. Hindi niya namalaya na ginugulo na ni Arma ang toilet paper hanggang sa literal siyang lumubog dito at nabigla. Ngunit sa sandaling iyon, umakyat si Aki sa loob ng toilet stall, at nabigla si Hikaru dito. Sinabi niya kay Hikaru na hindi siya dapat magtiwala sa pulisya dahil sila ay mga allipiers lamang ng grupong Kagami, at nag-aalok siya na protektahan siya sa halip. Nagulat si Hikaru dahil nakaupo siya sa kandanggan niya at 1 pulgada lang ang layo sa mukha niya. Tumakbo siya palabas ng banyo, at sinundan siya ni Aki. Nakita sila ng kaibigan niyang si Shiren na natatakpan ng tissue paper. Naisip niya agad na nagkakakulitan sila sa palikuran, at ikinakalat ang mainit na tsismis sa paligid ng paaralan. Nang maglaon, tinutokso siya ng mga kaibigan ni Hikaru tungkol sa relasyon nila ni Aki, at itinanggi niya na may kinalaman ito sa kanya. Dumating doon si Aki, at nagtago si Hikaru bago niya ito mahanap. Sinabihan siya ni Arman na medyo kumalma muna at magsalita ng mga bagay-bagay sa redhead. Nang biglang dumating din si Shire sa rooftop at nagsimulang makipagkaibigan kay Aki, ang taong mapula ang buhok ay binigyan siya ng isang masama na titig, at si Hikaru ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan. Ngunit pagkatapos ay inilabas ni Shire ang isang kahon ng mga candy at matagumpay na napaamo ang ligaw na si Aki. Napagtanto ni Hikaru na mas simple ang pag-iisip niya kaysa sa inaakala niya, ngunit ayaw pa rin niyang makipag-usap sa kanya. Humiga siya at nilagay ang kanyang earphones sa noise cancellation mode para walang makaistorbo sa kanya. Samantala, sinubukan ni Shiren na ipadala sina Hikaru at Aki ng magkasama dahil tila sila ay bagay sa isa't isa. Sinabi niya kay Aki na dadalhin niya si Hikaru sa kanya, at kalaunan, naabot niya si Hikaru para bigyan siya ng sulat. Habang si Hikaru sa una ay masaya, iniisip na nakakakuha siya ng pag-amin mula sa isang babae, siya ay natakot nang malaman niya na ito ay mula kay Aki sa halip, at tinawag siya nito upang makipagkita sa kanya ng pribado. Tatakas na si Hikaru, ngunit hinawakan ni Shire ang kanyang kamay at hinayla siya, sinasabing nahihiya siya sa ibang tao, kaya inayos niya ang pinaka-pribadong lugar para makausap niya si Aki. Itinapon niya siya sa loob ng isang abandonadong gusali at pagkatapos ay nilock ang pinto mula sa labas na sinasabi sa kanya na makakalabas lang siya pagkatapos mawala ang kanyang asset. Sa loob, binatikos ni Hikaru si Aki dahil sa paggamit niya kay Shire bilang kanyang utusan, ngunit sinabi niya sa kanya na si Shire ang nagbuo ng planong ito. Tinanong niya siya kung ano ang gusto niya, at ipinaliwanag ni Aki na siya ay miyembro ng isang resistance group na tinatawag na ARMS, at siya ay inatasan na tingnan si Arma bilang kanyang bodyguard. Ang una niyang misyon ay dalhin sina Arma at Hikaru sa kanilang punong tanggapan, at ipinangako niyang hindi siya sasaktan kung makikipagtulungan siya. Habang si Hikaru ay walang tiwala sa kanya, si Arma naman ay nagtitiwala, at gusto niyang sumama kay Aki dahil mukhang marami itong alam tungkol sa kanya.
May hilig si Hikaru na tulungan siya, ngunit bago iyon, gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit nawawalan ng lakas si Arma kapag lumayo siya sa kanya. Nag-short circuit ang utak ni Aki nang makitang nagising si Arma matapos makipag-ugnay sa hoodie ni Hikaru, dahil halos imposible iyon. Nawalan siya ng kontrol sa sarili, at sinabi kay Hikaru na dadalhin niya agad siya sa kanilang base para ma-inspeksyon. Ayaw na ni Hikaru na makitungo sa baliw na babae na ito, at tinanong niya si Arma kung maaari siyang lumaki tulad ng kahapon. Sinubukan ni Arma, ngunit wala na siyang lakas, at nagpa siya si Hikaru na tumakas sa halip na mahuli ng baliw na babae. Gayunpaman, si Shira ay nagbabantay sa tanging labasan, at maaari lamang siyang magtago kay Aki. Hindi rin iyon nagtatagal dahil nabasag ni Aki ang sahig at dumapo sa ibabaw niya. Sinasakal niya ito ng walang pahintulot at sinabing wala siyang tiwala sa kanya. Sinabi niya na tiyak na ginagamit niya si Arma dahil nawala ang kanyang mga alaala, at hindi na siya kailangan ng gintong mecha arm. Sinubukan ni Arma na sabihin sa kanila na mali sila tungkol kay Hikaru, ngunit nagpa siya si Aki na tapusin siya. Bago pa man niya magawa ay binuksan na ni Shira ang pinto dahil may narinig siyang malakas na boses. Gayunpaman, nang makita niyang nakaupo si Aki sa ibabaw ni Hikaru, namula siya sa kahihiyan at mabilis na tumakbo palayo para bigyan sila ng pribadong espasyo. Gamit ang pagkakataong ito, nagtago si Hikaru mula sa nag-ambalang si Aki, na nagsimulang maghanap sa kanya. Iniisip ni Hikaru na ito na ang kanyang pagkakataon para makatakas, ngunit may ibang tao na pumasok sa gusali pagkatapos. Nakita ni Hikaru ang badge ng grupong Kagami sa kanyang uniforme, at sinabi sa kanya ng lalaking nagngangalang Wagner na narito siya para sa trigger arm bago ito mahanap ng iba. Medyo nainis si Hikaru dahil muntik na siyang tapusin ng mga drone mula sa grupong Kagami kahapon. Sinabi sa kanya ni Wagner na narito siya upang tapusin ang trabaho. Agad niyang tinawag ang kanyang mecha arm, at ginawa itong isang kanya ng sonic na dahilan upang mawalan ng balanse si Hikaru. Habang siya ay nanghihina at nahihilo, binuksan ni Wagner ang pinto para paputukan siya ng kanyang kapareha, ngunit nagawa ni Arma na hilahin si Hikaru sa gilid, na nagpapahintulot sa kanya na tumakas. Habang patuloy na pinaputukan ng sniper si Hikaru, may kakaibang nararamdaman si Arma sa mecha arm ni Wagner. Sa sandaling iyon, inatake ni Wagner si Hikaru ng isa pang pag-atake ng Sonic, pinaluhod siya at sinabi sa kanyang kapareha ang kanyang eksaktong lokasyon. Inatake ng sniper si Hikaru, ngunit sa kabutihang palad, nabasag ni Aki ang sahig sa itaas at naprotektahan si Hikaru mula sa bala. Tumingin siya kay Wagner at napagtanto na gumagamit siya ng shackled mecha arm. Tinanong siya ni Hikaru at Arma kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag niya na ginagamit ng grupong Kagami ang kanilang advanced na teknolohiya para agawin ang mga mecha arm ng kanilang kalayaan at gawing walang isip na mga sandata. Galit na galit si Arma na may gumagamit ng kanyang uri bilang mga alipin, at sinabi ni Wagner na kasangkapan lamang sila, kaya hindi nila kailangan ang malayang pagpapasya. Naglunsad siya ng isa pang sonic blast, at nataman si Aki habang sinusubukang protektahan si Hikaru. Nanghihina siya ngunit bumangon upang labanan si Wagner para bumili ng oras para makatakas si Hikaru. Sinabi niya sa kanya na magtago sa isang lugar sa gusali, habang humaharap siya sa lalaking may mga purple dark circles dahil hindi nila mapapayagan na makuha si Arma sa anumang halaga. Pumayag si Hikaru at tumakbo palayo, ngunit patuloy siyang hinihila ni Arma, sinasabing hindi sila dapat tumakas na iiwan na lang si Aki. Gusto niyang tulungan siya at tumakbong mag-isa. Gayunpaman, naubusan siya ng kapangyarihan nang makalayo siya kay Hikaru, na walang pagpipilian kundi sumunod sa kanyang mga kagustuhan at tumulong kay Aki. Nagsimula siyang mag-isip ng planong harapin si Wagner nang biglang binigyan siya ni Arma ng ideya. Pansamantala, tinalo ni Wagner si Aki at nilagyan ng kadena ang kanyang mga mecha arms. Sinabi niya sa kanya na gamitin ang mga ito ngayon, ngunit tumanggi si Aki na yumuko ng napakababa at walang magawang kinaladkad sa rooftop kung saan dumating ang babae na sniper upang tingnan ang pag-unlad ni Wagner. Pinagalitan niya muna siya dahil sa pagiging sidetrack at pagpapabeye sa host ng trigger arm, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Aki, na nasa tuktok ng kanilang listahan ng mga wanted, at nasa sabik. Nakarating din si Hikaru sa rooftop, at agad na sinunggaban si Wagner, na umiwas sa kanya at inatake siya gamit ang kanyang sonic cannon. Gayunpaman, hindi na gumagana ang kanyang pag-atake, salamat sa noise cancellation ng mga earphone ni Hikaru, ngunit wala na siyang magagawa sa ngayon.
Nakita niyang natalo si Aki, kaya inalis niya ang kanyang hoodie at inihagis ito sa kanyang tagiliran para mapalaya siya ni Arma, ngunit wala siyang sapat na lakas dahil malayo siya kay Hikaru. Nadismaya si Hikaru dito ngunit nagdive pa rin patungo kay Arma upang bigyan siya ng lakas habang pinaputukan siya ng sniper. Siya ay tila isang malayong kamag-anak ng isang legit na sharpshooter, dahil nagalusin niya lang ang kanyang tenga, at naabot ni Hikaru si Arma, na nakakuha ng sapat na lakas upang palayain si Aki. Mabilis na dinaig ni Aki ang sniper sa malapitang labanan, at pagkatapos ay ginamit siya bilang isang human shield habang nagmamadali siya patungo kay Wagner. Ayaw ni Wagner na atakihin ang kanyang kapareha, ngunit sinabihan siya ng sniper na ihinto ang pagiging duwag at umatake. Sumunod siya, pinatalsik siya, ngunit hindi masyadong nasaktan si Aki sa pagkakataong ito. Pinatumba niya siya sa isang sipa lang at pagkatapos ay pumunta para tingnan si Hikaru. Biglang nagsimulang gumuho ang gusali dahil sa collateral na pinsala sa panahon ng kanilang mga laban, at ang sniper ay sumakay sa kanyang glider, na iniiwan ang lahat na harapin ito mismo. Kapag umayos na ang mga bagay, mas maraming miyembro ng ARMS ang dumating para kunin sina Arma at Hikaru. Nang imulat ni Hikaru ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa punong tanggapan ng ARMS kung saan ipinakilala ng kanilang pinuno, si Albert, ang kanyang sarili at ang kanyang mecha arm, si Fist, na kamukha ni Arma. Tinanong ni Arma kung sino siya, at sinabi sa kanya ni Fist na siya ang kanyang nakatatandang kapatid, na maaalala niya sa lalong madaling panahon, sana. Pagkatapos ay sinabi ni Albert kay Hikaru na masyadong malayo ang ginawa ng grupong Kagami sa kanilang kapitalistang kasakiman, at ginawang alipin ang mga armas ng mecha upang kumita ng malaking tubo sa hindi etikal na kita. Ang resistance group na tinatawag na ARMS ay itinatag upang lumaban sa kanila, at ngayon ay gusto niya ang kapangyarihan ni Arma, na siyang maalamat na mecha na tinatawag na Trigger Arm para palayain ang lahat ng shackled mecha arms. Agad namang pumayag si Arma na sumama sa kanilang laban, at nag-aatubili ding sinabi ni Hikaru na oo. Sinabi niya kay Albert na maaari lang siyang tumulong pagkatapos ng klase at sa katapusan ng linggo, ngunit sinabi sa kanya ni na Albert at Aki na si Arma lang ang kailangan nila at wala siyang kailangang gawin. Nagulat si Hikaru, at pagkatapos ay dumating ang siyentipiko ng ARMS upang ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang ilang mga chart upang ipaliwanag na hindi pa niya nakuha ang ikasampung bahagi ng kapangyarihan ng pag-iisip na tinatawag na Arbitrium upang pasiglahin ang isang mecha arm, na ginagawang lubos siyang hindi karapat-dapat na gamitin si Arma. Hindi tumitigil ang scientist, habang sinasabi niya kay Hikaru na siya ay isang tol-unan na nakipag-bonding sa sukdulang mecha arm na nagkataon lamang, at susubukan nilang maghanap ng mga paraan upang paghiwalayin silang dalawa para sa kapakanan ng lahat. Walang masabi si Hikaru, ngunit nagsalita si Arma para sa kanya, sinasabing hindi kasing mahina si Hikaru gaya ng iniisip nila. Sinabi ng siyentipiko na ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, ngunit pagkatapos ay biglang, sumali si Aki sa pag-uusap. Nagpatotoo siya na nakita niya kung paano nahugot ni Hikaru ang kapangyarihan ni Arma, kaya naniniwala siya na mayroon pa itong potensyal. Ginagawa niya ang gawain ng pagsasanay sa kanya, ngunit ang pagsasanay niya ay ang gawin si Arma na mag-push up habang si Hikaru ay nanginginig na walang ginagawa. Siya ay nalilito at nagtanong kay Aki kung paano ito makatutulong sa kanya na maging mas malakas, at sinabi lang niya na kailangan lang niyang palawakin ang kanyang psychology upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Hindi siya kumbinsido, ngunit pagkatapos ay biglang nakatanggap ng tawag si Aki upang dalhin muli si Hikaru sa punong tanggapan. Doon, nakita nila ang isang lalaki na may kakaibang sugat sa buong katawan at isang butas kung saan siya minsan ay nakagapos sa mecha arm. Sinabi sa kanila ni Albert na ang isang bagong ahente ng grupong Kagami ay umaatake sa mga may hawak ng mecha arm, at ninanakaw ang kanilang mga armas sa mecha. Sinabi niya na kailangan nilang bawiin ang mga ninakaw na armas ng mecha bago pa mahuli ang lahat. Si Hikaru ay mausisa, at ipinaliwanag ni Albert na kapag ang mga tao ay nahiwalay sa kanilang mga mecha arms, sila ay naglalabas ng enerhiya na tinatawag na Arbitrium at nasasawi. Naniniwala siya na ang pagpapanatiling ligtas kay Hikaru ang dapat nilang pangunahing prioridad, at sinabi kay Aki na bantayan siya nang hindi hinahayaan na mapunta sa kanya ang personal na nararamdaman nito. Na-curious din si Hikaru tungkol doon, ngunit sinabi sa kanya ni Aki na isipin ang kanyang negosyo. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sumama dahil may kailangan siyang imbestigahan, at dinala siya sa isang shipment yard na kabilang sa grupong Kagami.
Naroon na ang isang unit ng grupong Kagami na naghahanap sa nakababatang kapatid ng presidente ng Kagami, ngunit ang mecha arm ng kanilang pinuno ay hindi nababalisa. Agad na pinuntahan sila ni Aki para kausapin sila, at itatanong kung may kilala silang worm-type na mecha arm user. Nagpa siya ang mga delinquent na salakayin siya dahil ang sinumang nakakaalam tungkol sa mga mecha arms ay isang kaaway. Ngunit agad na pinatumba ni Aki ang lahat sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang twin mecha arms. Ang pinuno ng mga delinquent ay nabigla nang makita ang kilalang-kilalang may hawak ng twin mecha arm, at ipinadala niya ang lahat ng kanyang mga tauhan upang salakayin siya. Habang nakikipag-away siya sa kanila, kahit papaano ay gumapang si Hikaru palayo sa kaligtasan, at pagkatapos ay nakahanap siya ng isang lalaki na may berdeng buhok na nagtatago sa likod ng mga containers, at naglalagay ng mga gamot sa kanyang hika. Nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan at dinadala siya. Patuloy na nilalabanan ni Aki ang mga kalaban, ngunit naasar siya nang makita niyang tumatakbo si Hikaru, kahit na malinaw niyang sinabihan itong manatili sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng mga delinquent ay ginawang motorbike ang kanyang mecha arm at sumakay ng may estilo upang habulin si Hikaru. Samantala, si Hikaru at ang may berdeng buhok na lalaki ay na-corner ng higit pang mga delinquent na nagsabi kay Hikaru na iwan ang lalaki sa kanila. Tumanggi siya, at inatake siya ng mga delinquent ngunit lumabas si Arma mula sa pagtatago at pinoprotektahan si Hikaru. Nagulat ang lahat nang makitang si Hikaru ang may trigger arm, lalo na ang may berdeng buhok na lalaki. Sa sandaling iyon, dumating doon ang kapitan at agad na nakilala ang trigger arm kasama si Hikaru. Naramdaman ni Arma ang panganib at tumakbo siya palayo, ngunit madaling naabutan siya ng delinquenteng kapitan. Sa sandaling iyon, dumating doon si Aki at ibinagsak ang motorbike gamit ang isang sipa. Pagkatapos ay tinanong niya ang delinquenteng kapitan tungkol sa worm-type na mecha arm, ngunit nanunumpa ito sa kanyang baby mama na wala siyang alam tungkol dito. Nadismaya si Aki ngunit hinayaan siyang umalis, at pagkatapos ay bumaling kay Hikaru para pagsabihan tungkol sa paglayo sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay mahina at hindi dapat gumawa ng anumang bagay maliban sa kung ano ang sinasabi niya sa kanya, at iyon ay ikinagalit niya. Sinabi ni Hikaru na kasalanan niya ang pagdala sa kanya dito, at pagkatapos ay itinapon siya nang pinakawalan niya ang kanyang mga mecha arms. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit may naramdaman si Arma na kakaiba sa hangin. Sinubukan ni Arma na kumbensihin si Hikaru na humingi ng tawad kay Aki dahil siya ang kanilang bantay, ngunit hindi niya iyon gagawin ngayon. Lumalabas na ang lalaking may berdeng buhok na iniligtas ni Hikaru ang nasa likod ng pag-atake sa iba pang gumagamit ng mecha, at pinaplano niyang atakihin si Hikaru at kunin si Arma mula sa kanya. Gayunpaman, nahanap muna siya ni Aki at hinarap siya. Inilabas ng lalaki ang kanyang mecha arm na parang chain na gawa sa kryptonite, at tila, iyon ay katulad ng worm-type na mecha arm na hinahanap ni Aki. Agad niyang inatake ang lalaki ngunit napagtanto niyang pumasok siya sa isang bitag. Ang kadena ay naghihiwalay sa iba't ibang bahagi at inaatake si Aki, na natalo siya. Sa kabilang banda, galit pa rin si Hikaru sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng text mula sa numero ni Aki. Nakita niya ang mga larawan niya na malubhang nasugatan, at pagkatapos ay ang berdeng buhok na lalaki, si Johnny, ay tumawag sa kanya upang ipaalam sa kanya na natalo niya si Aki at kinuha ang kanyang mga armas sa mecha. Sinabi niya kay Hikaru na isuko ang kanyang gininto ang mecha arm sa kanya kung gusto niyang makuha ang mecha ni Aki, at iligtas ang kanyang buhay at ipinadala ang kanyang lokasyon. Gustong iligtas ni Hikaru si Aki, ngunit nakipag-ugnayan sa kanya si Albert at sinabihan siyang manatili dahil ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pagpapanatiling ligtas kay Arma. Sinabi niyang magpapadala siya ng isa pang bodyguard at walang dapat gawin si Hikaru. Naiinis si Hikaru dahil paulit-ulit siyang sinasabihan ng lahat na huwag gumawa ng ano, ngunit alam niyang tama ang mga ito, at kahit subukan niya, wala siyang magagawang makabuluhan. Sinabi sa kanya ni Arma na binabalewala niya ang kanyang halaga, dahil magtatagumpay siya kapag ito ay higit na kinakailangan. Biglang napagtanto ni Hikaru na nagawa niya ang mga bagay na mas malaki kaysa sa kanya dahil lamang sa kasama niya si Arma. Bumangon siya at sinabi kay Arma na maaaring wala siyang halaga sa kanyang sarili, ngunit magkasama, may iligtas nila si Aki. Pumunta sila sa bodega kung saan sila hinihintay ni Johnny. Nagulat si Hikaru nang makita siya at nagtanong kung ano ang kanyang layunin. Sumagot si Johnny na gusto niya palagi ang trigger arm dahil kung sino ang makakapag-bond dito ay magiging pinakamalakas.
Si Aki ay walang iba kundi isang langgam sa kanyang paraan, at tinalo lang niya ito para akitin si Hikaru dito. Hinatake ni Johnny si Hikaru gamit ang kanyang kadena, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito sa tulong ni Arma. Lumapit siya kay Johnny at sinubukang agawin ng mecha ni Aki mula sa kanya, ngunit pinoprotektahan ito ni Johnny gamit ang kanyang berdeng tanikala at pagkatapos ay tinamaan si Hikaru. Siya ay patuloy na umaatake, ngunit si Hikaru ay sumugod sa kanya at dumudulad sa mga tanikala upang mapalapit muli sa kanya. Hinaharangan ni Johnny ang kanyang pag-atake, ngunit itinulak nito ang kanyang mahinang katawan ng higit pa sa gusto niya. Nagpasya siyang ilabas ang kanyang ultimate move, at pinalibutan si Hikaru sa isang hole ng mga tanikala upang makuryent siya. Pagkatapos ay inilayo niya si Arma kay Hikaru at naisip na sa pamamagitan ng trigger arm tuluyan na niyang aalisin ang mahina niyang katawan. Gayunpaman, may kamalayan parent si Arma, at sinuntok niya si Johnny bago gumapang pabalik kay Hikaru. Hindi makapaniwala si Johnny na nakakagalaw si Arma kahit na mapalayo siya sa host nito, at maging si Hikaru ay nagising at gumapang papunta kay Arma. Naalala niya ang una nilang pagkikita habang inaabot niya si Arma, at nang hawakan niya ito, napakalaking enerhiya ang nailabas. Muling kumapit si Arma kay Hikaru at tinakpan ang kanang braso. Nagulat si Johnny nang makita ito, ngunit hindi siya susuko sa pagkuha ng trigger arm. Hinatake niya si Hikaru, na gumagamit ng kapangyarihan ni Arma para madaling harangan ang kanyang pag-atake. Oras na niya ang umatake ngayon, at agad niyang inilunsad si Arma patungo kay Johnny, na nagawang harangan ito ng kanyang mga tanikala. Si Hikaru ay sumugod din at ipinasok ang kanyang kamay sa loob ni Arma, pinagsasama ang kanilang kapangyarihan upang masira ang depensa ni Johnny. Pinabagsak nila ang lalaking may berdeng buhok, at nawalan ito ng malay. Tulad ng iniisip ni Hikaru na siya ang nanalo, dumating doon ang bodyguard ni Johnny para kunin siya pabalik. Sinabi niya kay Hikaru na wala siyang planong kalabanan siya ngayon dahil kontento na siya na nakita niya ang kanyang kapangyarihan ngayon, at pagkatapos ay kinuha ang mecha ni Aki. Sinabihan siya ni Hikaru na ibalik ang mga ito, at naghanda ang bodyguard na labanan siya, ngunit pagkatapos ay inutusan siya ni Johnny na iwan si Hikaru ng mag-isa dahil tatapusin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Tinanggap ng bodyguard ang kanyang utos at hinayaan si Hikaru na makuha ang dalawang mecha, na nagsasabing magkikita silang muli. Kinabukasan, si Aki ay bumalik sa kanyang kamalayan sa isang ospital at natagpuan ang kanyang magkabilang mecha arm na nakakabit sa kanyang katawan. Agad siyang lumabas ng ospital at pinuntahan si Hikaru, na sinusubukang tahiin si Arma pabalik sa kanyang hoodie. Medyo nagulat siya nang dumating doon si Aki, at pagkaraan ng ilang sandali ng awkward silence, sinabi nito sa kanya na hinahanap niya ang worm-type mecha user na pumaslang sa kanyang pamilya, ngunit hindi si Johnny ang lalaki. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Hikaru at tinanggap ang gawain ng pananahi kay Arma. Masyado siyang marahas, at sinubukan siyang pigilan ni Hikaru, ngunit dumating doon si Shira at naisip niyang naantala niya ang kanilang pribadong sandali. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Hikaru sa kanyang unang misyon na palayain ang mecha arm mula sa mga tanikala nito. Umakyat siya sa ibabaw ng isang truck tulad ni Tom Cruise, at pinapanood ang isang gumagamit ng mecha na kamukha ni Big Show ng WWE. Ang trabaho ni Hikaru ay i-activate ang electromagnetic pulse na magdi-disable sa sistema ng truck at ipaubaya ang iba sa iba, ngunit nang makita ni Arma ang lalaki na nagpapahirap sa nakagapos na mecha, naasar siya at binaliktad ang truck. Pinagalitan ni Hikaru si Arma habang tumatakas, ngunit nahanap siya ni Big Show. Inatake niya siya gamit ang kanyang malakas na canyon, ngunit sa kabutihang palad, isa pang miyembro ng ARMS ang nagligtas kay Hikaru sa tamang panahon. Sinundan sila ni Big Show, ngunit sumagip si Aki at sinipa siya palayo. Ipinakita sa kanya ni Big Show na mayroon siyang isa pang mecha kaysa sa kanya, at iniisip na ito ay magbibigay sa kanya ng walang pagkakaibang tagumpay. Gayunpaman, habang inaatake niya si Aki, mabilis siyang naubusan ng gas dahil ang pagkontrol sa maraming armas ng mecha ay mas nakakapagod kaysa sa kanyang inaakala. Nakipag-ugnayan si Aki sa recovery team, ngunit sa likod niya, isang pulang kadena ang sumasakal sa lalaki at na-hijack ang kanyang katawan. Siya ay nagngangalit at inatake si Aki, na nagbigay sa kanya ng isang mahirap na oras. Iniisip niya kung ano ang mali nang makita niya ang pulang kadena na kamukha ng worm-type mecha na matagal na niyang hinahanap. Siya ay naabala at malapit nang magtamo ng matinding pinsala nang dumating si Hikaru upang iligtas siya.
Dinepensahan niya ang blast attack ni Big Show sa tulong ni Arma, at pagkatapos ay sumugod sa unahan upang makipagsagupaan sa kanya. Itinulak niya pabalik si Big Show sa pamamagitan ng paglansad sa kanya ni Arma at napatumba siya. Sa sandaling iyon, dumating doon ang ibang lalaki kasama ang lahat ng mechas na iniligtas niya mula sa truck ni Big Show at sinabi na ito ay salamat kay Hikaru. Gayunpaman, si Aki ay hindi interesado sa kanilang pag-uusap, at ang kanyang buong atensyon ay nasa pulang kadena na nakita niya sa paligid ng lalaki kanina. Maya-maya, habang naliligo si Aki, naiisip niya ang kanyang kambal na kapatid at mga magulang, na nawala sa kanya dahil sa worm-type mecha user. Pagkatapos ay lumabas siya kung saan naghihintay ang scientist para ibigay sa kanya ang ulat, ngunit masyado siyang nagulat na makita siyang nagpapakita ng ilang balat. Anyway, sinabi niya sa kanya na pinalaya nila ang lahat ng mecha mula kay Big Show, ngunit wala siyang alam tungkol sa worm-type mecha. Alam niya na hinahanap niya ang worm-type mecha upang makaganti at handa siyang tulungan siya dahil crush niya ito, ngunit hindi nagtagal si Aki upang marinig ang kanyang pagdadaldal. Kinabukasan, ginaisang ni Arma si Hikaru para sa paaralan sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng kama. Sinimulan pa niyang alisan siya ng suot para matulungan siyang mabilis na magpalit, at habang sinusubukan siyang pigilan ni Hikaru, pumasok si Aki sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana. Nakita niyang hindi pa rin handa si Hikaru at nagpasya siyang tulungan siya. Hindi nagtagal, pumasok sila sa klase, at bawat babae sa klase ay sumisigaw ng relationship goal, habang nakikita nila si Hikaru sa mga bisig ni Aki. Anyway, habang kumalma ang mga bagay, sinabi ni Shira kay Hikaru na mayroon silang isang mayaman na lalaki na kakalipat lang sa kanilang paaralan. Biglang narinig ni Hikaru na may sumisigaw sa kanyang pangalan at tinawag siya sa rooftop. Pumunta si Hikaru sa rooftop, at sa kanyang pagkabigla, ang bagong transfer student ay walang iba kundi si Johnny. Natarante siya, ngunit galit na galit si Aki at inatake si Johnny. Madali niyang hiniranggan ang pag-atake nito at tinawag siyang talunan. Itinulak niya siya pabalik, at seryosong aatake na sana si Johnny nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bantay, na nagpapaalala sa kanya na nangako siyang hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa paaralan kapalit ng pagpayag na dumalo dito. Kaya, binawi ni Johnny ang kanyang mecha at sumuko, at pinigilan ni Hikaru si Aki sa pag-atake sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi ni Johnny na narito siya para sa kanya. Ipinangako niya kay Hikaru na nanakawin niya si Arma balang araw, ngunit sa ngayon, narito siya upang obserbahan siya at tingnan kung paano niya maipapakita ang kapangyarihan ng trigger arm. Naisip ni Arma na maraming alam si Johnny tungkol sa kanya, at nag-aalok siya na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol kay Hikaru kung may masasabi siyang kapaki-pakinabang. Biglang inatake ni Aki si Johnny, na sinasabing siya ay masyadong mapanganib, ngunit pinigilan siya ni Hikaru, at sa halip ay nakipagsuntukan siya sa kanya. Yumay na sa kanila si Johnny, at lumayo siya. Sinabi kay Hikaru na hindi niya siya maaaring saktan sa paaralan, ngunit dapat niyang bantayan ang kanyang likod kapag siya ay uuwi. Dahil sa banta na iyon, nananatili si Aki kay Hikaru sa buong oras, at hindi man lang siya nakakakain ng tanghalian ng payapa. Habang nababalisa siya tungkol dito, humarap si Johnny sa kanya at nag-alok na ibili siya ng tanghalian dahil sinabihan siya ng kanyang bantay na obserbahan kung ano ang kanyang kinakain, upang malaman ang lihim ng kanilang bonding kay Arma. Biglang dumating din doon si Aki, at binuhat niya si Hikaru sa kanyang mga bisig habang sinasabi niya kay Johnny na hindi niya ito maaakit sa pagkain, ngunit handa siyang tanggapin ang alok nito para sa pinakamahal na item sa menu. Nang maglaon, may sports class si Hikaru, ngunit siya ang pinakalampa na lalaki sa paaralan, at si Johnny ay labis na nadismaya sa kanya. Siya ay na-knockout sa pamamagitan ng ligaw na bola, at parehong sina Aki at Johnny dumating upang suriin siya. Naramdaman ni Shira ang isang love triangle sa pagitan nilang tatlo, at nagpasya siyang maging hurado para makita kung si Hikaru ay dapat sumama kay Aki or kay Johnny. Sinabihan niya sina Aki at Johnny na labanan ito gamit ang kanilang mga kamao at ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ngunit sa sandaling iyon ay natauhan si Hikaru. Pinigilan niya si Aki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ay treat niya ito sa gusto nitong pagkain kung hahayaan niya itong makipag-usap kay Johnny ng pribado sa loob ng 5 minuto, at agad itong pumayag. Umalis siya at kinaladkad din si Shira, at sa wakas ay nakausap ni Hikaru si Johnny.
Hiniling ni Arma kay Johnny na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanya, at inilabas niya ang isang lumang larawan ng kanyang ninuno na sina Yakoma at Arma. Parehong nabigla sina Hikaru at Arma nang makita iyon dahil si Yakoma ang nagtatag ng grupong Kagami, gayon din ang taong may pinakamalaking papel sa pag-unlad ng lungsod. Sinabi ni Johnny kay Arma na dati siyang kabilang sa kanilang pamilya, at babawiin niya ito sa anumang paraan. Hindi makapaniwala si Arma at nagtanong kung talagang nakatrabaho niya ang isang taong nanakit sa kanyang mga kalahi. Sinabi ni Johnny na hindi niya alam ang tungkol doon dahil ito ay isang lumang kwento. Pansamantala, nakatanggap si Aki ng tawag mula sa siyentipiko na nakakita siya ng ilang mga pahiwatig tungkol sa gumagamit ng worm mecha na gusto niyang hanapin, at agad siyang nagmadali sa locasyong ipinadala niya, ngunit nakita niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na inaatake na ng worm-type mecha, na sinira ang kanyang mecha at pagkatapos ay dinurog ito. Hinatake siya ni Aki sa galit, ngunit itinapon ng worm mecha user ang isa pang mecha sa nasugatan na lalaki na kumukontrol sa kanyang katawan at nagpagulong-gulong sa kanya. Hinatake niya si Aki, at naisip niya na ito rin ang nangyari kay Big Show. Tumakas ang worm mecha user gamit ang pagkakataong ito, at para sundan siya, pinatumba ni Aki ang lalaki. Samantala, tinawagan niya si Hikaru, na nagmamadaling pumunta sa site at natagpuan ang lalaki na walang malay at durog ang kanyang mecha. Di nagtagal, dumating ang isang recovery team upang dalhin siya pabalik kung saan siya sumasailalim sa emergency na paggamot. Sinabi ni Albert kay Hikaru na ang lalaki ay mabubuhay, ngunit ang kanyang mecha ay lampas sa pagliligtas. Tinanong ni Hikaru kung hindi nila ito maaayos gamit ang mga ekstrang bahagi, ngunit sinabi sa kanya ni Albert na sila ay mga mekanikal na anyo ng buhay mula sa ibang mundo, at kung sila ay masasawi talaga. Pagkatapos ay binibigkas niya ang kwento kung bakit sila napunta sa Earth, at kung paano ito humantong sa pagkawala ng mga alaala ni Arma. Ipinaliwanag niya na ang mundo ng kanilang tahanan ay nasa bingit ng pagkawasak, kaya ang mecha ay naglakbay sa iba't ibang lugar upang hanapin si Ordele, ang ama ng buong mecha. Natagpuan nila siya sa Earth at nagawang gisingin ang kanyang kapangyarihan sa pag-asang mailigtas ang kanilang planeta. Ngunit nawalan ng kontrol si Ordele, at ginamit ni Arma ang lahat ng kanyang lakas para isil siya. Nawala ang kanyang mga alaala dahil doon, at ang pagbabalik sa kanila ay ang tanging paraan upang maalis ang selyo ni Ordele at matulungan ang kanilang planeta. Gayunpaman, ang grupong Kagami ay nagsisikap na panatilihing selyado si Ordele para sa kanilang mga makasariling dahilan, at iyon ang pangunahing dahilan ng digmaan sa pagitan nila at ng ARMS. Sa kabilang panig, hinahabol ni Aki ang worm mecha user habang inaalala ang natutunan niya sa scientist kanina. Sinabi sa kanya ng siyentipiko na ang mga marka sa katawan ng ilang tao na ninakaw ang mga mecha arm ay hindi kay Johnny, at ang tunay na worm mecha user ang nasa likod nito. Galit na galit si Aki at hinawakan siya sa kwelyo dahil sa hindi pagsabi nito sa kanya kanina, pero sinabi sa kanya ng scientist na wala rin siyang alam tungkol dito. Sinabi niya na nalaman lamang niya ito sa pamamagitan ng pag-hack ng database ng ARMS dahil desperado siyang tulungan siya. Laking gulat ni Aki sa narinig dahil ibig sabihin, alam ni Albert ang lahat at inilihim ito. Sinabi sa kanya ng siyentipiko na ang unang tala ng isang bagay na tulad nito ay nangyari 8 taon na ang nakakaraan, at iyon ay kasabay ng pag-atake sa kanyang pamilya. Pagkatapos, nabasa niyang aktibo muli ang worm mecha user, at nagmadaling lumabas si Aki para hanapin siya. Sa wakas ay natagpuan na niya siya sa isang bakanteng paradahan, at idineklara niya na maghihiganti siya para sa kanyang pamilya. Galit niyang inaatake ang worm mecha user, ngunit nang makita niya ang kanyang mukha, siya ay naiwang tulale. Ang worm mecha user ay walang iba kundi ang kanyang kambal na kapatid na si Fuboki. Biglang naalala ni Aki ang oras na magkasama silang naglalaro, at mayroon silang tigi-isang mecha. Ginagampanan ni Fuboki ang papel ng prinsesa sa pagkabalisa, habang si Aki ay dapat na ang bayani na nagligtas sa kanya mula sa kanilang mechas na gumanap ng mga masasamang tao. Gayunpaman, si Aki at ang 3 mechas ay nagbahagi ng iisang selula ng utak, at hindi nila talaga nakuha ang konsepto ng pagpapanggap na nasa magkabilang panig upang maglaro. Ang kanilang mga magulang ay mga siyentipiko na nagsasaliksik sa mecha, at sa araw na iyon ay si Fuboki na ang pag-aaralan. Iyon ang araw na nawasak ang kanilang lab at pinaslang ang kanyang mga magulang. Kahit na si Aki ay walang nakitang bakas ng kanyang kapatid maliban sa kanyang naputol na mecha, sigurado siya na siya ay nasawi din. Kaya ngayon, kapag nakita niya siya, hindi siya makapaniwala.
Bigla siyang niyakap ni Fubuki, sinasabing na-miss niya siya, at pagkatapos ay nagsimulang umubo habang nakaluhod siya. Nag-aalala si Aki sa kanyang kalusugan nang biglang nagpakita ang worm mecha. Agad itong inatake ng mga mecha arms ni Aki at inipit sa dingding, sa paniniwalang ito ang pinagmulan ng kanilang kasawian. Ang worm mecha ay nagmakaawa sa kanya na huminto at least makinig sa kanya, at sa sandaling iyon, narinig ni Aki ang mga miyembro ng arms na paparating at umalis sa lugar. Sa halip na ibigay ang worm mecha sa arms, gusto niyang harapin mismo ang pumaslang sa kanyang magulang. Sinabihan siya ni Fubuki na huwag saktan ang kanyang mecha dahil kasalanan niya kung bakit nasawi ang kanilang mga magulang. Naiwan si Aki na tulale habang si Fubuki ay nagsimulang umiyak, at pagkatapos ay inaalo siya ng worm mecha, na sinasabi na hindi ito kasalanan ni Fubuki, ngunit isang aksidente. Ipinaliwanag niya na 8 taon na ang nakalipas, ang kanyang mga magulang ay nagsasagawa ng mga eksperimento upang palakasin ang Arbitrium gamit ang iba't ibang gumagamit ng mecha. Nang malapit na ang worm mecha at si Fubuki, biglang umalangaw-ngaw ang kanilang enerhiya, at nakaramdam siya ng pagkaakit sa kanya. Sinabi ng worm mecha na naramdaman niya ang enerhiya ni Fubuki na nagngangalit, at upang pakalmeyin siya at iligtas ang kanyang buhay, sinubukan niyang iwanan ang kanyang orihinal na host at makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit iyon ay nagpalala ng mga bagay-bagay. Nawalan sila ng kontrol nang mag-bond sila, at humantong iyon sa kakaibang aksidente kung saan nasawi ang mga magulang ni Aki at iba pang mga siyentipiko. Umiiyak si Fubuki, sinabi kay Aki na talagang gusto niyang makita siyang muli, ngunit hindi niya maipakita ang kanyang mukha pagkatapos na maging responsable sa pagkasawi ng kanyang mga magulang. Sinabi sa kanya ni Aki na hindi siya iyon, ngunit ang worm mecha, at sinubukan itong sirain gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinubukan ni Fubuki na pigilan siya at nawalan ng malay, at sinabi ng worm mecha kay Aki na mula noong aksidente, hindi na nakakagawa si Fubuki ng Arbitrium para pakainin siya. Hindi siya maaaring gumaling sa isang ospital, at kahit na ang Kagami Group or ARMS ay walang teknolohiya para iligtas ang kanyang buhay. Mayroon lamang isang solusyon sa kanyang problema, at ito ay nagsasangkot ng pagpaslang kay Hikaru at paggamit ng kanyang Arbitrium upang iligtas si Fubuki. Nang maglaon ng gabing iyon, sinabi ng worm mecha kay Aki na nagnanakaw siya ng enerhiya mula sa ibang mga gumagamit ng mecha para pakainin si Fubuki, ngunit ang kanyang kondisyon ay lumalala ng husto ngayon, at hindi siya gumagaling. Kaya naman ang pagpaslang kay Hikaru ang tanging paraan nila. Sinabi ni Fubuki kay Aki na ayaw niya dahil masaya siyang makitang muli ang kanyang kapatid. Sinabihan siya ng kanyang mecha na huwag sumuko sa pamumuhay, at nang makita ni Aki ang manika na dati nilang nilalaro noong bata pa siya, nabalot siya ng emosyon. Sa kabilang banda, ginaisang ni Arma si Hikaru ng maaga sa umaga at sinabihan siyang maghanda bago pumasok si Aki sa kanyang silid. Nakatingin lang si Hikaru sa bintana, ngunit sa pagkakataong ito si Aki ay tumungo lang sa harap ng pinto. Siya ay magalang na kumilos at kakaiba ang kilos at nababalisa sa buong araw, at hindi man lang pinapansin kapag nakasalubong nila si Shira. Sinabi ni Shira kay Hikaru na malapit na silang mag-exam, kaya dapat silang magdaos ng joint study session sa kanilang tatlo. Si Johnny, na nag-eespiya sa kanila mula sa malayo, ay tumangging sumama sa isang sesyon ng pag-aaral. Ngunit nang sabihin ni Shira na pupunta ito sa bahay ni Hikaru, agad niyang binago ang kanyang desisyon, sa pag-aakalang maaari niyang malaman ang higit patungkol sa kanya. Sinabi niya kay Hikaru na marami siyang matututunan mula sa kanya, at nasasabik si Shira sa pag-aakalang makakakita siya ng ilang boy-on-boy action. Iniisip ni Hikaru na magiging problema ito dahil sigurado siyang patuloy na mag-aaway sina Aki at Johnny. Ngunit sinabi sa kanya ni Arma na ang mas malaking alalahanin ay ang paglilinis ng kanyang silid. Gayunpaman, nababali sa parent si Aki sa lahat ng ito, at nang bumalik si Hikaru sa kanyang katinoan at sabihin sa kanya ang tungkol sa sesyon ng pag-aaral, tumanggi siyang sumali dito, na sinasabing abala siya. Sinusubukang kumbensihin siya ni Shira sa pagsasabing ito na ang pagkakataon niya na pumunta sa tahanan ni Hikaru, ngunit tumugon siya na pumupunta siya doon araw-araw. Tinanong ni Hikaru si Aki kung may nangyari dahil kakaiba ang ugali niya ngayon, at sinabi niyang ayos lang ang lahat. Kalaunan ng gabing iyon, ang mga mecha user sa buong lungsod ay nagngangalit matapos mahawa ng worm mecha. Sinimulan nilang salakayin ang mga tao ng random, at parehong nagpupumilit ang ARMS at ang grupong Kagami na pigilan sila.
Alam ni Albert ang higit pa kaysa sa hinahayaan niya, at nagpas siyang kunin si Aki kasama ang kanyang kapatid na babae upang iligtas ang mga taong nagngangalit sa pagsira sa lungsod. Habang pinipigilan ng mga miyembro ng ARMS ang kanilang mga kasamahan sa koponan na nahawahan at dinadala sila upang patatagin ang kanilang mga kondisyon, inutusan ni Albert ang lahat na kumalat sa lungsod at pigilan ang mga nagngangalit. Kinaumagahan, ginaisang ni Arma si Hakaru sa pamamagitan ng pananakot sa kanya tungkol sa pagdating ni Aki, ngunit ngayon ay hindi man lang siya pumupunta sa kanyang bahay. Kalaunan ng gabing iyon, habang pauwi siya kasama sina Shira at Johnny para sa sesyon ng pag-aaral, si Hakaru ay nakatanggap ng tawag mula kay Albert na agad siyang ipinatawag sa punong tanggapan. Sinabi ni Hakaru sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang umalis at magmadali sa headquarters ng ARMS kung saan sinabi sa kanya ni Albert ang tungkol sa sitwasyon, tungkol sa mga worm user na umaatake sa mga tao, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mga clip na nagpapakita kay Aki kasama ang pangunahing worm mecha user. Sinabi ni Albert na maaaring sangkot si Aki sa salarin sa likod ng insidenteng ito, at dapat nilang hulihin silang dalawa para tanungin. Tinanong ni Hakaru si Albert kung paano nila tinatrato ang kanilang kasama na parang isang kriminal, at sumagot siya na hindi nila kailangan ang mga walang silbing emosyon sa organisasyong ito. Tumakbo si Hakaru na determinadong mahanap si Aki bago ang ARMS at iligtas siya, ngunit sa daan, pinigilan siya ng scientist at tinanong kung may plano ba siya sa utak niyang kasing laki ng mani. Hindi man lang nakikilala ni Hakaru ang kawawang lalaki, pero kilala siya ni Arma. Nag-aalok ang scientist na tulungan si Hakaru na mahanap si Aki, at sinabing siya ay may perpektong kandidato para doon. Tinawag niya si Wagner, na naging bilanggo nila mula noon, at ngayon ay tutulungan niya silang makahanap si Aki. Kinakabahang lumapit si Wagner kay Hakaru, na hindi makapaniwala na tutulungan niya ang taong minsang nagtangkang pumaslang sa kanya. Pagkatapos ay biglang, ang Wagner's mecha, na nakalaya na sa kanyang mga tanikala, ay humingi ng tawad kina Hakaru at Arma. Kahit na siya ay ginamit bilang isang alipin ni Wagner, ang mecha ay naniniwala sa samurai code at may pananagutan sa mga pagkilos na iyon. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa upang mabayaran ang kanyang kasalanan, at bago iyon, gusto niyang tulungan silang mahanap si Aki. Lalong nabigla si Hakaru at nagtanong kung bakit niya binalikan ang taong nagtrato sa kanya ng masama, at sinabi ng mecha na hiniling niya sa mga siyentipiko na payagan ito dahil tungkulin niyang turuan ang mga kabataan na naligaw ng landas. Tinamaan ng mecha si Wagner sa ulo, at pinayuko siya sa harap ni Hakaru para humingi ng tawad. Iniisip ni Hakaru na may nakilala siyang isa pang weirdo, ngunit agad itong pinagtanggol ni Arma sa kanyang bagong mecha bro. Pagkatapos nito, literal na kinaladkad ng mecha si Wagner sa paligid ng lungsod upang mahanap ang mga bakas ni Aki, gamit ang kanyang kakayahang kilalanin ang natatanging signal ng enerhiya ng sinumang tao. Sa daan, nakasalubong nila si Johnny, at kinumbinsi siya ni Arma na sumama sa kanila dahil iyon lang ang paraan para maisagawa nila ang study session na gusto niya. Nagsimula silang hanapin si Aki, at dumating sa lokasyon kung saan siya nakipag-away sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, dumating din doon si Aki, at determinado siyang tapusin si Hakaru para iligtas ang kanyang kapatid. Agad siyang tinanong ni Hakaru kung saan siya nagpunta at sinabing nag-aalala siya sa kanya. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Albert na kasamahan niya ang worm-type mecha user, at nagtanong kung totoo iyon. Patuloy siyang nagsasalita, habang si Aki ay nakakatakot na naglalakad patungo sa kanya at pagkatapos ay hinihiling na sumama sa kanya. Siya ay ganap na handa na sumama sa kanya, ngunit ang bida na ito ay hindi nag-iisip ng matuwid, at si Aki ay umatake, sinabi na kahit na hindi siya sumama sa kanya, gagamit siya ng dahas. Nagulat si Hakaru, ngunit sa kabutihang palad, si Johnny ay dumating upang iligtas at ihinto ang pag-atake ni Aki gamit ang kanyang chain mecha. Sinabi niya sa kanya na si Hakaru ay kanyang biktima at hindi niya ito ibibigay sa kanya. Sinubukan ni Wagner na tumakas, ngunit ginamit siya ni Johnny bilang isang meat shield. Ngunit siya ay bumagsak pagkatapos lamang ng isang hit. Patuloy na umaatake si Aki, ngunit tuluyan siyang hinaranggan at pinigilan ni Johnny. Gayunpaman, walang survival instincts or common sense si Hakaru, kaya pinigilan niya si Johnny at hiniling kay Aki na huminahon din. Sinabi niya na tutulungan niya siya, at pagkatapos ay tinanong siya ni Arma kung bakit gusto niyang isama si Hakaru. Hindi sumagot si Aki, ngunit sinabi ng kanyang twin mecha na buhay pa ang nakababatang kapatid ni Aki na si Fuboki.
Ipinaliwanag nila na si Fubuki ay may sakit at nangangailangan ng malaking halaga ng Arbitrium upang mabuhay, at iyon ay makukuha lamang mula kay Hikaru at sa kanyang trigger arm. Nagsimulang tumawa si Johnny dito dahil nabalitaan niya ang tungkol sa worm-type mecha, at ang aksidenteng dulot nito 8 taon na ang nakakaraan. Sinabihan niya si Aki na huminto sa pagiging utusan, at buksan ang kanyang mga mata dahil hawak ng worm mecha ang kanyang kapatid bilang bihag upang manipulahin siya. Nagsimulang makipag-away ang kanyang mecha kay Johnny, ngunit biglang sinabi ni Hikaru kay Aki na sasama siya sa kanya. Wala siyang pakialam kung ito ay isang bitag dahil kaibigan niya ito, at gusto niya itong tulungan. Sumang-ayon si Arma sa kanya at inilabas ang polyeto ng all-you-can-eat barbecue na ipinangako ni Hikaru kay Aki. Hinarap siya ni Johnny at sinabing gumagawa siya ng isang walang kabuluhan na desisyon, ngunit sinabi sa kanya ni Hikaru na kaya niyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Samantala, tinitigan ni Aki ang polyeto, at biglang nagbago ang isip niya. Sinabi niya kay Hikaru na hindi niya kailangan siya or ang kanyang awa, at hahanap siya ng ibang paraan para iligtas ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na hindi sila kailanman magkaibigan, at siya ay walang iba kundi ang taong dapat niyang bantayan. Nagsimula siyang maglakad palayo, sinabi sa kanyang mecha na ito ay isang isyu para sa kanilang pamilya at hindi sila maaaring umasa sa tulong ng mga tagalabas. Sa sandaling siya ay pumunta sa hideout, ang kanyang kapatid na babae at ang worm mecha ay sabik na sumalubong sa kanya. Tinanong nila siya kung nasaan si Hikaru, at sinabi niya sa kanila na hindi niya siya dinala dahil hahanap siya ng ibang paraan upang malutas ang problema. Nagpagulat ito kay Fubuki, at naging emosyonal siya, na inakusahan ang kanyang kapatid na mas nagmamalasakit kay Hikaru kaysa sa kanya. Sinabi ni Aki na hindi iyon totoo, at pagkatapos ay bigla siyang niyakap ni Fubuki, sinabi na siya ay nasa labis na sakit. Siya ay tumitingin kay Aki na may sabik na mga mata, nagtatanong kung gusto ba niya itong masawi tulad ng dati. Nahulog ang simpleng pag-iisip ni Aki sa kanyang emosyonal na pangba-blackmail, at sinabing ililigtas niya siya sa lahat ng bagay, at para doon, handa siyang ibigay ang kanyang Arbitrium at buhay sa kanya. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Arma na hikayatin si Hikaru na sundan si Aki dahil kailangan niya ang kanilang tulong. Ngunit si Hikaru ay humahagulgol na parang broken-hearted na lalaki. Dinala na niya ang mga salita ni Aki sa kanyang puso at sinabing hindi niya talaga ito kaibigan, kaya hindi siya dapat nakikialam sa buhay nito. Napagod si Johnny sa kanilang pag-iinarte, kaya hinawakan niya ang kwelyo ni Hikaru at tinanong siya kung ano ang gusto niyang gawin. Sumigaw si Hikaru na gusto niyang tulungan si Aki. Sinabihan siya ni Johnny na gawin iyon dahil masyadong maikli ang buhay, at maaaring pagsisihan niya ito kapag hindi siya kikilos ngayon. Sinabi rin ni Arma ang parehong bagay, at sa wakas, nalampasan ni Hikaru ang kanyang panloob na salungatan at nagpas siyang tulungan si Aki. Samantala, sinabi ni Fubuki at ng worm mecha kay Aki na ang kanyang Arbitrium ay hindi magiging sapat upang iligtas siya. Iginiit niya, at ang sawang-sawa na si Fubuki ay nagpa siya na huminto sa pag-arte tulad ng kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Bumalik siya sa pagkakaupo sa upuan, at sinabi kay Aki na siya ay isang walang silbing manika na hindi man lang magampanan ng maayos ang kanyang papel. Hindi maintindihan ni Aki ang nangyayari, at pagkatapos ay biglang ipinatawag ni Fubuki ang isang grupo ng mga mecha user na sinapian ng worm mecha. Tinanong niya si Fubuki kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ganap na kontrolado ng worm mecha ang katawan ni Fubuki, tinawag si Aki na talunan. Inihayag ng worm mecha ang totoong anyo nito, kasama ang katotohanang kinokontrol niya si Fubuki sa buong panahon. Inatake niya si Aki, na hamarang sa kanyang pag-atake at pagkatapos ay humarap sa mga puppet bago muling inatake ang worm mecha. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang bantay habang ginagawa ng worm mecha si Fubuki na parang siya ay nasa sakit. Ang mecha ni Aki ay pinigilan, at siya ay natambarin. Sinabi ng worm mecha na baka siya na ang susunod na papasukin ng kanyang katawan dahil napagod na siya sa mahinang katawan ni Fubuki. Inaatake ng kanyang mecha ang worm mecha, ngunit hindi nila ito matuluyan dahil tatapusin nito si Fubuki. Tinukso ng worm mecha si Aki, na sinasabi sa kanya na nakakatuwang tapusin ang kanyang mga magulang, na nagsisikap na iligtas ang kanilang anak na babae. Si Aki ay tuluyang nasira, at pagkatapos ay biglang, sina Hikaru at Johnny ay pumasok sa gusali. Tinamaan ni Hikaru ang worm mecha, at tinanong siya ni Aki kung bakit siya bumalik. Sumagot si Hikaru na gusto lang niyang tumulong sa isang kaibigan, at nabigla si Aki.
Ang kontrolado sa pag-iisip na si Fubuoki ay bumangon at pinuntahan si Hikaru, ngunit humakbang si Johnny sa pagitan nila at tinanong siya, ano ang gusto niya sa kanya. Sinampal lang siya ng worm mecha at pagkatapos ay sinimulang salakayin si Hikaru. Lumaban si Johnny at sinubukang pigilan ang worm mecha, ngunit tinatawanan niya ito, na sinasabi na ang kanyang nabigong clone ay nagsisikap na mapabilib siya. Tanong ni Johnny, ano ang ibig niyang sabihin? At pinatahimik lang siya ng worm mecha. Sa sandaling iyon, inatake siya ni Hikaru, ngunit naramdaman nila ni Arma ang pagbaba ng kanilang kapangyarihan dahil hinigop ito ng worm mecha. Biglang tumayo si Aki sa harap ni Hikaru upang protektahan siya, ngunit alam ng worm mecha na wala siyang magawa hanggat si Fubuoki ang kanyang bihag. Madali niyang napigilan siya at pagkatapos ay tumutok kay Hikaru. Nagsimula silang lumaban, at sa kabila ng pagsisikap ni Hikaru, hindi niya kayang saktan ang worm mecha or palayain ang kanyang mga kaibigan. Ang worm mecha ay idinikit siya sa dingding at sinimulang higupin ang kanyang enerhiya. Nagagalak siya, na sinasabi na ang masaganang enerhiya na ito ay kasing sarap ng 100 taon na ang nakalilipas. Tinanong siya ni Arma, ano ang ibig niyang sabihin? At tumugon ang worm mecha na tila totoo ang mga chismis tungkol sa pagkawala ng kanyang mga alaala. Hinihiling ni Arma na malaman kung ano ang alam niya tungkol sa kanya, ngunit hindi siya sumagot at patuloy na sinisip-sip ang kanyang arbitrium. Sumigaw si Aki sa kanila mula sa likuran, kaya nagpa siya ang worm mecha na tapusin muna siya. Sinimulan niya itong sakalin, at si Aki ay nagsimulang umiyak sa pag-aakalang hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid. Siya ay sumisigaw para sa tulong, at ang kanyang mga luha ay gumising sa kapangyarihan ng pangunahing tauhan na natutulog sa loob ni Hikaru. Nagsimula siyang maglabas ng napakaraming arbitrium, at ang worm mecha ay masayang sumisip-sip ng lahat ng ito. Gayunpaman, panandalian lang ang kaligayahang iyon dahil nasobrahan siya ng arbitrium ni Hikaru, at bigla siyang sumabog. Nagawa ni Hikaru na iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit lumalabas na ang labis na karga ng arbitrium ay hindi pumaslang sa worm mecha at sa halip ay nagpalakas pa sa kanya. Wala na si Hikaru sa anumang kondisyon para lumaban, kaya nagpa siya si Johnny na tapusin ang laban para sa kanya. Humarap siya upang kalabanan ang worm mecha, ngunit hindi siya pinapansin nito, tulad ng iyong crush na hindi ka pinapansin. Nagalit si Johnny dito, at hinawakan niya ang worm mecha gamit ang kanyang mga tanikala at pagkatapos ay kinuriyen siya. Sinubukan ng worm mecha na makalaya, ngunit ang malakas na pag-atake ni Johnny ay sinira siya sa kalahati, at iniwan niya ang katawan ni Fubuoki. Ang buhok ni Johnny ay biglang nawala ng berdeng kulay habang ang kanyang kapangyarihan ay bumababa, ngunit siya ay nasisiyahan na napahirapan niya ang worm mecha. Samantala, hinawakan ni Aki ang kanyang kapatid na babae, at tila nakalaya na siya sa wakas. Sa sandaling iyon, muling bumangon ang worm mecha gamit ang isa sa mga puppet nito bilang host. Ipinadala niya ang mga puppet upang umatake, ngunit itinaboy silang lahat ni Aki. Dahil sa pagkainis dito, ang worm mecha ay nag-transform sa kanyang ultimate mode, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, sinusugod siya ni Hikaru na nakapulupot si Arma sa kanyang kamay. Nagawa niyang saktan ang worm mecha gamit niyan, at siya ay nagulat nang makita si Arma sa ganoong anyo. Inatake niya ito sa sobrang desperasyon, ngunit iniwasan ni Hikaru ang lahat ng kanyang mga pag-atake at pagkatapos ay napunta ang isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Ang worm mecha ay isinumpa si Arma habang ang kanyang katawan ay nadudurog na sinasabing kasalanan niya kung bakit nasawi si Yakoma at sila ay nauwi sa ganito. Ang worm mecha ay naglalaho para sa kabutihan, at ang lahat ng kanyang mga bahagi na nakakahawa sa ibang tao ay naglalaho din. Habang natutuwa si Hikaru tungkol dito, si Arma ay nakabaon sa mga iniisip tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Yakoma noong nakaraan. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang mga pangyayari. Si Aki ay pumapasok sa kwarto ni Hikaru sa pamamagitan ng bintana, at masaya siya na bumalik na siya sa normal, at habang sabay silang naglalakad papuntang paaralan, bigla siyang hiniling ni Aki na tulungan siya sa pag-aaral. Sinabi ni Hikaru sa kanya na tapos na ang mga pagsusulit, ngunit sinabi ni Aki na gusto niyang turuan si Fubuoki, na kasalukuyang sumasailalim sa rehab sa punong tanggapan ng ARMS. Si Aki pagkatapos ay taos-pusong nagpapasalamat kay Hikaru at sinabi na, bilang isang paraan upang ipakita ang kanyang pasasalamat, babantayan niya siya sa lahat ng oras ngayon. Sinabi niya na hindi ito kailangan, ngunit sinabi ni Arma kay Aki na makakasama niya ito 24/7 dahil madalas itong nag-iisa sa paghihintay sa kanya.
Nataranta si Hikaru habang sinusubukan niyang pagtakpan ang mga bagay-bagay, ngunit sinabihan siya ni Aki na huwag mag-alala dahil darating siya upang gisingin siya araw-araw.